Ayan, no, kitang kita niyo, no? Ang lalalim ng butas dito. Grabe yung lalim ng butas na yan, no? Pag napasok ka dyan, mapupunta ka talaga sa kabilang portal. Grabe. Alright, isang mapagpalang umaga ulit sa inyo mga Ka-Legacy. So, kumusta kayo sa nagdaang mga bagyo at habagat? Sana okay lang kayo, okay ang pamilya nyo, pati yung mga motor nyo. Sana lahat kayo ay safe. Uy, nandito tayo ngayon sa Osmeña Highway. Papunta tayo ngayon sa trabaho, pero may pumukaw sa attention ko dito sa may bandang C5. So gusto kong mag-advocate ng safety, lalong lalo na doon sa mga kapatid nating mga rider na dumadaan dito, mga commuter, para sa inyong safety. So ito nga, nandito tayo ngayon sa may interchange ng Bonifacio. Magsi-service road tayo, tapos papasok tayo dyan sa may C5 service road. Kasi dyan sa may C5 service road, nandiyan yung gusto kong ipakita sa inyo. Actually dito pa lang may mga uneven surface na lubhang delikado sa mga kapatid nating mga motorista. Mapa-rider man yan or mapasasakyan. Kasi uneven surface, pwede mag-cause ng may imbalance. Pag nag-i-imbalance kayo, siyempre, pwedeng sumemplang. Ito guys, so mag-ingat kayo dito. Yan, mga hukay dito sa may interchange papunta ng service road. Masyadong mga malalaking butas yan. Alright, service road na tayo. So babagtasin natin yung kahabaan ng C5 service road. Tapos papakita ko lang sa inyo yung mga delikadong parte kung saan naglitawan yung mga butas, tsaka yung mga yung mga baku-bakong kalsada. Talagang sobrang uneven. Yan, sana nananawagan tayo, mabigyan action agad yung mga ganitong mga pangangailangan. Siyempre sa araw-araw ginagamit ng tao yung kalsada para na rin sa safety syempre. So shout out DPWH. Alright, maluwag pa yung kalsada ngayon sa service road. Alright, so ayan, papasok na tayo ng C5 service road. Well, actually yung mga butas na ito, yung mga sinasabi ko, noon pa man meron na. Kaya lang nung bumagyo tsaka yung naghabagat, ayun nga, mas lumalim yung mga butas, tapos mas nagsulputan yung mga kalat-kalat talaga as in. Kaya kung di ka magdodoble ingat, pwede kang ma-aksidente. Kaya syempre tayo, focusin natin safety. So papakita lang natin sa inyo yung mga naglitawang mga butas na yan para mag-silvering guide din sa inyo. Especially dun sa mga araw-araw gumagamit ng C5 road. Parang tayo. Sa EDSA, hindi ko alam yung condition pero one time daanan din natin. Ayun ito pala may mga butas na kagad. So dito banda medyo clear pa naman. Maganda pa yung asfalto. Ayun din kasi ang pangit sa asfalto. Although maganda siya sa gulong kapag bagong gawa. Pero kapag kapag na-expose siya sa extreme weather, like kagaya niyan, matinding init tapos biglang uulan, non-stop na ulan, ayun. Ang nangyayari, kinakayod yung kalsada ng ulan. Alright, ayun dami ng sasakyan dito. Siyempre, dami ring motor. Dapat mabigyang action kaagad to ng DPWH para sa safety ng mga commuter. Build up na dito. So, normally naman, yung lane na, yung mga nagkakaroon ng butas, etong part na dinadaanan ng mga mabibigat na truck, siyempre, pag overloaded, tendency, yun, kinakayod yung kalsada. Okay, nandito tayo sa may bandang McKinley. So, dito so far, medyo maayos pa. Talagang uneven lang talaga. Talagang hindi pantay. Siyempre, pag hindi pantay yung kalsada, ang tendency naiipon yung tubig. So, ayun. Nasisira yung mga asfalto. Ayun, dami mga baku-bako. Hindi lang obvious sa camera kasi naka-flow state stabilization tayo. Pero umaalon pag dumadaan ka dun. Umaalon yung takbo ng motor. Maalog. Yan. Ito tayo sa may bandang market. Madilim na naman banda dun sa may Quezon City Parang bubuhos na naman ng ulan. Ayan guys, dito na magsisimula yung Kalbaryo. Ayun Saan nyo yan? Grabe Pag gabi at napadaan ka dyan, delikado yan. Kaya suggest, mag-minor na lang muna kayo kung di nyo kabisado yung kalsada. Kita nyo yung lalim nun, tas ang haba. Talagang mawawala ka talaga sa control. Yan, dito marami rin dito. Ito, uneven ramdam mo yung alon
Yan yun, ang lalim oh. Napakalalim. Tapos ayun pa, may mga metal plate pa na nakalagay dito. Tinakpan nila yung mga butas eh. So halimbawa, basa yan, bigla ka nagpreno, talagang dudulas ka. Yan, nakalagpas na tayo ng BGC. Alright, sa parting to, meron din guys, ayun oh. Ayan oh. Napakadelikado niyan guys. Tapos dito marami na aksidente dito. Yan yung metal plate na yan oh. Lumulubog yan eh. Tapos ayan mga butas sa kabila naman. Talagang mag-minor ka na lang, ayun ang pinaka safe way. Kung di ka sigurado sa dinadaanan mo. Alright, na tayo sa Buting flyover. Buting tuloy. Bagong ilog. Ano, yung mga uneven din dito. So just ingat-ingat lang ulit. Bagong ilog flyover na tayo. Ano, butas. Another butas yun. Dito marami rin butas guys. Pakita ko sa inyo para aware kayo. Ayun o. Yung iba natapalan na. Buti natapalan kaagad ng DPWH yan. O ng MMDA. Kaya good job. Itong flyover nito bagong asfalto to eh. Kaya siguro hindi pa bumigay nung nag-uulan-ulan. Ito, may butas din dito guys oh. Ingat kayo dyan. Ayun oh. Mga tinambangan lang. Kaya ang tendency yung mag-iimbalan. Ayun, lalim oh. Uy! Hindi lumubog yung Wigo. Ayun, lalim oh. Pakalalim nun. Ayun oh, butas oh. Ow! Ito dami oh. Oh, delikading. Okay, pinakain tayo ng usok ni Kuya. Ito naman sobrang uneven. Ayun oh. Lagyan kailangan mong mag-minor dyan. Ang daming butas oh. Nalalim oh. Nalalim papuntang Eastwood. Ayan, ayun yung kondisyon ngayon pa northbound ng C5 road. Mamaya papakita ko naman sa inyo yung pa southbound. Pabalik naman tayo. Alright. So ayan, tinuloy lang natin dito no. Ayan oh, kitang kita nyo no. Ang lalalim ng butas dito. Grabe yung lalim ng butas na yan no. Pag napasok ka dyan, mapupunta ka talaga sa kabilang portal. Grabe. Yun no, lalim oh. So, sana ma-actionan din kaagad yan ng DPWH. Ayan, ikot tayo dito para makita nyo naman yung condition pa southbound. So yung mga butas na yun, paglabas yun ng Eastwood. Paglagpas lang ng Eastwood, makikita nyo yun. Kung akit kayo ng tulay dito, sa Boni Serrano. So iwasan nyo na lang. Kasi sobrang lalim talaga ng mga butas na yun. So ayan, umikot na tayo dito sa may tulay, pakit ng Boni Serrano. Eto, meron din dito na mga hukay. Ayun oh, tingnan nyo yung bus. Nagmabagal siya, diba? Ito yung mga hukay dun oh, yun oh. Ayun, ang lalim oh. Pag na-tsempohan ka nyan, talagang tumba yung motor mo. Kaya to, yung sakyan, talaga nakakasira siya. Grabe yung epekto ng bagyo no. Saka nung habagat, yung tuloy-tuloy na ulan, inuuka niya talaga yung mga asfalto. Nag-iiwan ng mga potholes. Ayun, dati meron na yan dyan, pero mas lumalim. Yung banda sa may side na yun, marami dun eh. Minsan napapadaan din ako dun eh. Ayun, marami pa yan guys dun sa may bandang side na kaliwa. Yung mga nadadaanan ng mga truck, ayun, tignan mo yan oh. Sobrang uneven, diba? Talagang pag di mo mapapansin yan sa gabi, talagang aangat ka dyan. Ito naman, matagal na to. Matagal na to mga hukay dito. You know, pati yung linya dito kinakain na ng mga truck. Kasi nga sobrang uneven ng pavement na dun sa kabila eh. Mismong mga gulong nila sumusuko eh. Pero tingnan nyo to. Isa pa to sa mga ayun, mga uka-uka na yan oh. Grabe yan. Ito guys oh, ayun yung mga butas oh. Sa gabi delikado to. Pag di mo nakikita yan,
Talagang kayod na kayod. So dahil nga sa butas yung mga kalsada, yan, minsan nagkukos siya ng traffic kasi sa kagustuhan na umiwas dun sa butas, yan, ang nagiging cause niya, traffic. Kaya sana mabigyan solusyon to. Kasi mga anak to eh. Yung issue ng aksidente, tapos traffic. Mas ng trabaho to. Yan, no? Actually dito rin sa taas, ayun, may mga uka-uka. So ayan yung status sa C5. So hindi pa yan tapos kasi meron pa yan dito sa may bagong ilog na tulay. May mga nakikita rin ako dito. So dito naman sa paakyat ng tulay ng bagong ilog, C5 pa rin. So meron din ditong mga naukang kalsada, naukang daan. Andiyan sira din yan, ayun, ang lalim nun. So isa pa to. Yan, tingnan yung mga sasakyan, nagbabagal sila dyan kasi lalim ng banda dun, lalim ng hukay dun. Kasi ito, pagbaba naman ng tulay guys, ito, dami rin yung mga uka-uka dito. Medyo malalalim din, yun, lalim nun. Yung mga sasakyan sumisyete para hindi madaanan yung malaking uka, ayun, napakalaki, yan, lalim, Grabe. So, diretsuhin natin to hanggang sa service road sa may Taguig para makita nyo yung kondisyon ng mga butas dito. Yun, ramdam na ramdam mo talaga. Yun po, ang dami, Kasi guys, pag dadaan na lang kayo dito, iwas na lang kayo dyan sa may truck na lane. Kasi kung hindi nyo talaga makikita yung mga yan, either sisemple lang kayo o talaga sira yung motor nyo. So naman guys, papasok ng BGC. So duda ko may mga butas din dito. Bibira ako dumaan dito pero ito papakita natin. Yan, may mga butas nga rin talaga. At malalalim yung butas. Yun, talagang pang pick up lang talaga yung kaya. Yun, lalim, Grabe yung butas na yun. So pa southbound, ayan, grabe yung kondisyon ng mga butas. Kaya ingat guys. Dito so far wala naman mga butas, clear naman siya. Yan natin banda sa unahan. Ayan, papasok ng Palar. Sa parting to malinis, wala naman mga butas. Papunta ng libingan ng mga bayani. Pero may part na kinakayod yung kalsada. Ayun, dun, kinakayod yung kalsada. May bandang right lane, papasok ng libingan ng mga bayani. Kinakayod yung kalsada, so ang tendency mawala yung balanse mo. Medyo malawak din. Dito may mga butas, may bandang shell. So ayan, palabas na tayo ng service road. So ayun lang guys, sana mag-silbing guide lang itong video yung ginawa ko para sa mga araw-araw na dumadaan dito, mga commuter, mga rider, mga biker, maging safe kayo lahat. Ayun po, meron pa dito guys, ayan. Palabas po ng service road. Maraming salamat sa panunood. So sana mag-promote ng awareness ng safety, panawagan sa ating DPWH na sana maayos nila kaagad yan bago pa may mga aksidente, bago pa may mga buhay na mawala dahil lang dyan sa mga sirang kalsada. Alright, tuwang mo tayo ng traffic ulit. Maraming salamat ulit mga ka-legacy.